And thank you din po sa lahat na nag-a-attend po ng Eagles Habit. Tapos na po tayo. Hindi ba pala? So, ayan no. So, actually, right now is hindi naman po ako magtatagal. So, saglit lang ako. So, mag-share lang ako ng journey. Pero this time, as a new Sapphire Elite Executive na. Grabe, no? Kasi last time, nag-share ako is a career achiever. Pero this time, no, with rank na. Thank you, Lord. Di And ba? so, si Mentor John Ezequiel po, before po siya mapunta sa I Am Worldwide, or isa po siyang student. So, ako po ay isang student, hindi naman po katalinuhan. Ako po yung tipong, ano lang, sa school, ako yung tipong kung hindi pumapayag si Mentor Jonas Ezequiel na bababa yung grades natin. So ako yung isa sa mga kabataan na before, pag nag-aaral tayo, diba, hindi naman tayo masipag, sabihin natin na ano lang, sakto lang. No? And at the same time, a varsity player, so pagiging varsity po, ay kinareer ko po, elementary pa lang po ako, kasi po that time is pag varsity ka ng school is meron po kayong allowance na makukuha once na varsity ka. So I'm a volleyball player din po. And of course, a tambay. No? So ang cycle po ng life ko before, student sa umaga, varsity sa hapon, and sa gabi naman po, tatambay na tayo. No? So isa lang yung ibig sabihin once na ganyan yung cycle ng isang kabataan, no? Isa lang ang ibig sabihin. Ano ang ibig sabihin pag ganyan ng cycle? Isa tayo sa sakit sa ulo ng ating parents. Oo, no, nung napunta tayo sa I Am Worldwide. And of course, ito po yung DTSY po natin. So, ito po, sa anim po na magkakapatid, ako po yung bunso, no? So, yung papa ko po, wala na po siya. 5 years old pa lang po ako. And yung mama ko naman po is 55 years old. Yung lola ko naman po is 78 years old. And one thing, the reason kung bakit ginagawa ko si I Am Worldwide is just because I realize na yung age ng mga mahal ko sa buhay is hindi siya pabata. Oo, hindi siya pabata. So, patanda siya. Okay, so ay kailangan kong mas bilisan yung pagkuha ng pangarap ko kasi mas masarap nga naman na magsasucess tayo in life na nai-enjoy ng mga mahal natin sa buhay, no? So ito po napaka-cute na ito kasi nadagdag na din sa ating deepest why ang ating pamangkin, no? Napaka-cute, and of course yung mga pamangkin natin, no? So thank you Lord kasi kagabi, no, nakapag outing kami. Oo, nakapag-outing kami together lahat magkakasama kami. And thank you Lord kasi before, hindi naman namin magawa to. Parang nagagawa lang namin yun before kasi sumasama lang kami sa mga outing ng pamilya, kumbaga sabit lang. So ganun lang ang life na meron tayo nun before, no. Ako naman hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya, hindi din naman po ako lumaki sa sobrang hirap na pamilya. Nandun lang po kami sa middle class na, wow, middle class. And then nandun lang kami sa gitna na kung saan kapag kung hindi sakto, madalas kulang. Ganun po. Kumbaga, pagkakain kami sa labas, pag may manok, tag-iisa lang kami. Hindi kami pwedeng magdalawa. Tag-iisa lang kami. So, ganun po yung life na meron kami. And ang bumuhay po sa aming anim is yung mother ko, which is ang pinangkabuhayan niya lang po is yung pagkakarinderya po. So, may karinderya po kami for almost kasing age ko, no? At least 18 years old, if I'm not mistaken, or mas matanda pa sa akin yung store na yon. Yun po ang bumuhay po sa amin pong anim na magkakapatid, no? So, eto po, how I met I Am Worldwide. So, paano ko ba nakita si I Am Worldwide? So, sa mga hindi po nakakaalam, before po ako mapunta sa I Am Worldwide, meron po akong, nagkasakit po ako nung napunta po ako sa I Am Worldwide. And then that time, July 11, 2021, pandemic to that time, and na-curious ako about sa I Am Worldwide. So, nagtanong na ako about sa I Am Worldwide. Sabi ko, ate, pwede ba ako sa I Am Worldwide? Sabi ni ate, oo, pwede ka sa I Am. Paano gagawin? Aralin mo be, training ka. And that time kasi, yung ate ko is active na siya sa I Am Worldwide. Curious na ako sa mga posting niya about sa mga kabataan. And of course, na-curious na ako kasi ang dami niyang pinupost na pera. Diba? Hindi naman tayo mukhang pera. Sakto lang. Hindi. No? So, kumbaga, sabi ko noon, why not? Gawin ko si I Am Worldwide. Pero it turns out, hindi rin naman natin ginawa. Kasi nga of course as a kabataan, hindi parang kumbaga
ang mindset namin is mag-aral na mag-aral, mag-aral na mag-aral, maglaro lang ng maglaro. Ganun lang yung mindset ko before. And then, everything happens for a reason. Kasi nung hindi ko ginawa sa Ayong Worldwide, that was before 2020, July 11, 2020. Okay? Okay. And of course, noong July 26, 2021, patype naman ako mentors, everything happens for a reason. Sige po, patay po ako, everything happens for a reason. Okay, everything happens for a reason. Bakit, mentors? Kasi that time, noong July 26, 2021, ako, actually po kasi, sabi ko nga po, isa po ako sa mga pasaway sa magkakapatid. So, ang nangyari po, sa magkakapatid po, pang-anim po ako. So, ang nangyari, sa sobrang pasaway ko, hindi na ako ma-handle ng parents ko. Dinala po ako sa poder ng ate ko. Okay, nung dinala po ako sa poder ng ate ko that time, of course, wala akong magawa. And that time is birthday ko po. Birthday ko po, nung nadala po ako sa I Am Alright, July 26, 2021, birthday ko po ito. And then that time, kung makikita nyo dyan, may mga lettuce, may mga sangyup. And alam nyo yun, mentors, dito, sabi ni ate, dito ka na mag-celeb ng birthday mo. Pero may plano na po talaga ako ng birthday ko. Pero lahat yun nawala kasi nga po, pinapunta ako kay ate. And then, to cut the long story short, napaisip si ate, why not gawin mo si I Am Worldwide? Okay? Sabi niya, why not gawin mo si I Am Worldwide? Kasi, ang tawag dito, nandito ka sa poder ko. Mahilig po ako kasi akong mag-ML, mag-COD, sobrang hilig ko po dyan. So, sabi ni ate, hindi yun pwede dito. Kasi nga naman, distractions nga naman yun. Kasi lahat sila sa bahay, nag-I Am Worldwide. So, distraction ako kung sakali mang nag-ML ako, nagsi-COD ako. So sabi niya ate, kailangan mag-I am worldwide ka or which is why not mag-I am worldwide ka. And then ginawa ko naman po. Nag-I am worldwide ako pero not just because I want. Hindi ko po yun gusto. Parang nung nag-start ako, nung sinabi sa akin ni ate, ang mindset ko that time, gagawin ko lang si I am worldwide, not just because I want. Pero kasi nandito ako sa puder nila. Okay, ganun lang po yung mindset ni Mentor John Ezekiel. Pero noong time po na ang daming mga pinakilala sa aking mga kabataan, ang daming mga kabataan na nilapit sa akin. And that time, may kapangalan pa ako sa I Am Murdered and one of the top earner na ng company. So sabi niya, ito, kapangalan mo to, ganito, 17 years old, ganyan, ganyan. So sabi ko noon, doon po ako na-amaze. Doon ako na-amaze. So, nung time na pasama na ako sa mga kabataan na kagaya ko, and na kumikita na, doon ko napaisip na, oo nga, why not? Gawin ko din. Why not? Gawin ko na talaga. Wala namang mawawala kung gagawin ko na siya. Kumbaga, kung gagawin ko na yung I Am Worldwide. Kasi po, nung time na yon, ang dami kong mga kabataan na nakasama and lahat sila kumikita. And then sabi ko, kung kaya nila, kaya ko din. Walang imposible kung gagawin ko din siya. So, ginawa ko yung I Am Worldwide. So, ito po yung angel mentor ko. So, by the way, ito po yung angel mentors ko. And I'm really, really grateful. Grateful sa kanila. Why? Kasi, alam niyo po, mentors, um, wala namang perfect na mag-upline talaga. Okay, wala naman perfect na mag-upline talaga. So usually mayroong mga misunderstanding. Pero mens, alam mo, grateful ako sa mentor ko. Kasi kahit gaano ako kapasaway, parang na-handle nila ako. Hindi nila ako sinukuan throughout my journey here in I Am Worldwide. Parang nandyan sila palagi, magkamali ka man, okay lang yan. Nire-remind nila ako palagi na parang magkamali ka man, okay lang yan. It's a part of your journey. It's a part of your growth. Lagi nilang sinasabi sa akin. And grabe, yung mga mentors ko na to, wala akong masabi. Kumbaga, kung pagalingan ng mentor, ilalaban ko yung mentor ko. Kasi grabe yung dedication, grabe yung heart sa pagtulong sa tao, and grabe din yung, alam mo yung tandaan mo palagi, mentors. Kung sino yung nag-invite sa'yo dito, mens, pasalamatan mo. Bakit mentors? Kasi your mentor is always your ally. So kakampi mo siya palagi. So I'm really grateful. Of course, hindi na din naman sila malayo sa akin. Kasi yung si Mentor Bisette is
kapatid ko, si Mentor Jeremiah is brother-in-law ko. And grabe, no, sobrang tiyaga nila sa akin, tsinaga nila ako. So, hindi naman madaling i-build yung isang katulad ko, pero nakaya nila. 'Di ba? So, thank you, Lord, kasi meron ako mga angel mentor na nag-guide sa akin dito sa I Am Worldwide. And of course, I started here in I Am Worldwide as part-time. So, sino po yung mga part-time dito sa I Am Worldwide? Sige nga po, patay po ako ng 1 kung part-time ka. Sige po, patay po 1 po ako. Wow, ang daming part-time. Okay. So, okay lang yan, no? I started here in I Am Murdered as part-time din po, actually. Nag-start po ako as a part-time and that was 2021. Oo, 2021 that time. So, eto po, module po yan. Mga module po yan that time. And kung makikita nyo po that time is nasa condo na po ako. Kasi that time, nung time na nag-decide ako na gawin si I Am Worldwide, is magko-condo na si ate. Magko-condo na sila ate that time. So sabi ko noon, wala na akong mapupuntahan kung hindi ako sasama. So sumama na lang ako. Ginawa ko si I Am Word at the same time, sinabay ko yung pag-module. So kumbaga before, natutuwa ako kasi nakakaya ko siyang pagsabayin. Kumbaga, alam mo yung nagmo-module, nagpo-prospect, nagtutok, tapos sa gabi module ka ulit, tapos habang naghahanap ka ng kakausapin, nagmo-module ka ulit. Alam niyo, mentors, walang problema sa pagiging part-time. Walang problema if part-time mo ginagawa. The question is, part-time ka, pero nagagawa mo ba yung part mo sa I Am Worldwide? Kasi pag part-time ka, may kilala ko, part-time niya ginagawa si I Am Worldwide, pero hataw full-time. Yes, may kilala ko mentors. Si I Am Worldwide, part-time na lang, pero ano siya, anong tawag nito? Yung hataw niya pang full-time. 'Di ba? So nakakatuwa lang kasi eto that time no, wala tayong excuses kasi that time is may bills tayo. So, kumbaga, meron tayong binabayaran at the same time nagmo-module din tayo, may binabayaran tayo, nagmo-module din tayo. So eto po, dito ko na intindihan yung no excuses na parang hindi hadlang na part-time ka, hindi hadlang kung full-time ka. Basta you are willing to do your business, walang hadlang. So kahit part-time or full-time ka man dito sa I Am Worldwide, kayang-kaya mong gawin sa meron nga dito part-time nag-sapphire eh. 'Di ba? So, kumbaga, eto mentors, nagpa-part-time tayo nito and yung parents ko, hindi din naman sila, against din naman sila na gawin ko si I Am Worldwide. Pero dahil tayo ang nakaintindi ng I Am Worldwide, ginawa natin sa I Am Worldwide. So, eto na po yung time na nag-decide na tayo mag-full-time. Yung pag-full-time ko po sa I Am Worldwide is, ano po, anong tawag dito? Napag-decidean ko siya, 2 months ko nang ginagawa sa I Am Worldwide. And that time, kumikita na po tayo. No? Nag-full-time ako nito, mentors, kasi kailangan na ng parents or kailangan ko ng mas bilisan yung pagkuha ko ng pangarap. And that time po, nung nag-full-time ako, mens, nagalit po ang mga mahal ko sa buhay. Yes po, as usual, if bago ka sa I Am Worldwide, hindi ka pa nakikitaan ng result, magagalit talaga sila. Pero wag kang magalit sa kanila. Bakit? Kasi concern lang sila sa'yo. Okay? Kasi nung time na nag-full time po ako sa I Am Worldwide, nung time na nag-full time ako sa I Am Worldwide, nagalit po yung mama ko kasi nga po, hindi ko pwedeng itigil yung pag-aaral ko kasi nga po, member po pala ako ng 4Ps. Yes po, 4Ps po pala, member. Sino nakakaalam ng 4Ps? Patype naman ako ng me kung, kung alam mo yung 4Ps dito sa Pilipinas. Yung pag nag-aaral yung anak mo, may makukuha kang pera. No? So, kumbaga, nagalit yung parents ko kasi pag hindi na ako nag-aral, wala nang siyang makukuhang pera. Which is yung lola ko naman. No? So, kumbaga, sabi niya noon, member po ako nun before. So, kumbaga, before, nagalit siya noon. And hindi ko naman masisi. Oo nga naman, wala na siya makukuha. Pero sabi ng mentor ko, i-goal mo na lang na ikaw yung magbibigay ng pera sa kanila. Ngayon lang yan.
yung mga family mong negative about sa ginagawa mo, tandaan mo, ngayon lang yan. Kasi hindi ka pa nakikitaan ng resulta. Kasi nag-i-start ka pa lang. Kaya kung ikaw, nag-full-time ka, tapos against yung parents mo, huwag ka mag-alala. Pag nagka-resulta ka, isa yan sa mga magko-congrats sa'yo. At sasabihin niyan, buti na lang, hindi ka nakinig sa kanila. No, so ito po, naglakasan na tayo ng loob. Nag-full time po tayo sa GGS kasama yung ating mga mentor, 8J and 2C Pam, di ba? So, kumbaga, ito yung mga nakasama natin throughout my journey sa I Am Worldwide na kung saan nakasama ko, rain or shine talaga, literal. Dito talaga sa GGS, rain or shine literal na parang ay nako, mens, kung alam mo lang yung pinagdaanan namin dito sa GGS, Diyos ko, mens, nagkaroon ng COVID lahat. Kumbaga, pag nagkaroon ng COVID yung isa, damay kayo lahat. So, sino ang bibili ng food? Di ba? So, kumbaga, dito sa GGS, dito ako natuto. Dito ako nag-grow. Dito ako natutunan. Kasi alam niyo ba, mentors, yung expectation ko before, nung nag-GGS ako, sabi mag-condo, ang expectation ko high talaga, literal, na parang condo, ganyan, ganyan. Mens, pero alam niyo yun, mens, thank you, Lord, kasi bumawi sa mga kasama. No? Yung mga kasama natin dito, parang pag down ka, kakausapin ka ng isa, okay ka lang ba? Ganyan. So, dito din ako natuto na parang, kumbaga, mag-take ng responsibility and mag-out of of my comfort zone talaga. Na kung saan dito po sa condo, may binabayaran tayo, na before, akala ko malaki. Pero, alam mo, mentors, kung ikaw right now, nasa condo ka at nalalakihan ka sa bills, mentors, tandaan mo, darating yung time, yung bills mo, isang araw na lang. Yung bills mo, 2 araw na lang bayad na. No? So, thank you, Lord, kasi na isa tayo sa mga, kumbaga, kasi parang pag nasa GGS ka, one of the history eh. May picture ka sa GGS kasi sila Mentor Pitch, sila Press, may picture sila dito. Sila Mentor Ikay, galing din sila dito. And thank you Lord kasi diba, na-try natin na tumira dito sa GGS. So ito na po nung nag full time tayo. So ito lang ang pinanghawakan ko nung time na nag full time na ako sa I Am Worldwide. Itong verse na to, Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Sabi ko, ikaw na bahala, Lord. Hindi ko alam kung tama to, pero i-commit ko po sa'yo lahat. So, eto po, no, nag-business expansion po tayo in Baguio for 5 months and mentors. Kung kilala niyo po ako, or kung nakasama niyo po ako sa kondo, ako po yung tipong tao na sobrang kala mo, sabihin na natin, ang weird. Kasi ilang taon na, pag umaalis ang ate sa tabi or doon sa kondo, umiiyak. Yes, mens. Pag umalis si ate sa kondo, hahanapin ko po yan. I-chat ko po yan. I-chat ko po yan. Te, nasan ka? Te, san ka? Te, san ka? Te, ba't mo ako iniwan? Kasi mentors, kung kilala niyo po ako, hindi po ako sanay nang mag-isa ako sa lugar nang wala po akong kasamang ate. Hindi po ako sanay. Kumbaga, pag si ate wala dyan sa tabi ko, mentors, iiyak po ako or hanap-hanapin ko. Kahit naman, may kasama naman ako sa kondo. Ganun po yung ugali na meron ako. Hindi na sa pagiging mahiyain, pero before po kasi, meron po ako naging trauma talaga. Na parang, I feel na parang, alam mo yun, pag sa mga kasama ko, feel ko hindi ako safe palagi. So may naging trauma po akong gano'n. So kaya pag lagi kong hinahanap ang ate, puro ate, 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 ate. Kaya nung naglabas ng first car sila Mentor Visit, na-booking ko po. Na-booking ko po nung naglabas ng first car. Kasi, te, saan ka punta? Te, saan kayo punta? Te, sabi, ay, mens, pag hindi po nagsabi kung saan yan pupunta sila ate, ayun. Maiiyak po ako lalo ng pagkagising ko. Iiyak po talaga ako. So, hindi po ako sanay nang wala po akong comfort people doon sa lugar po na yon. So, kaya, eto po, no, it's a take risk. Take risk po talaga tong pagpunta ko ng Baguio. Nung tumarong po ako sa Baguio, sobrang nag-take po ako ng risk. Kasi parang I want to overcome yung fear na yon. So, to cut the long story short, nag-Baguio po ako. Nung nag-Baguio po ako, grabe, dito ko po na-try lahat. Lahat, grabe. Kumbaga, maglakad na para kang umaakit ng bundok. Kumbaga, kumain ng once a day na akala ng iba sobrang sarap ng buhay namin doon. 'Di ba? Kumbaga before nung napagdaanan ko 'to,
dito ko na-overcome yung pagtutok ng harap-harapan, yung ma-reject ka ng harap-harapan, yung tipong may tinutok ka, aalisan ka, punta ka sa atok, mabibingi ka kasi sa sobrang taas, mamamlayers ka, tapos kumbaga yung 20 pesos na dapat pamasahe mo, pangkakain mo na lang, lalakarin mo na lang pauwi, every morning, ang bumuhay po sa amin dito, mentors, yung sardinas na may talbos ng sayote. And at first, hindi ako naniniwala na talbos ng sayote kasi akala ko before walang talbos ng sayote. Pero doon sa Baguio, inuulam nila ang talbos ng sayote. Nilalagyan ng sardines. Eh di ba po, um, pag kunyari, yung talbos ng sayote, nilagyan mo ng sardines, masarap na siya. Para na siyang kangkong na may sardines. Ay, thank you, Lord. And ito pa po, kumbaga, ang panagip-gutom namin nun before, sila Mentor Step and Mentor Dance, Mentor Ikay, aakyat yan ng ng Baguio. Aakyat yan ng Baguio. And alam namin, pag aakyat to ng mga Baguio tong mga to, may kain. May kain. Oo, may kain. Kumbaga pag aakyat si Mentor Ikay dun sa Baguio, meron niyang mga food. May mga food. So, kumbaga kami, nagte-take out kami. Oo, para at least may pangkain kami. And eto pa, mens, pag sila Mentor Dance, mag-aayayan ng ano bang tawag doon? Yung sobrang sikat na kainan sa Baguio? Ano ba yun? Ayun, good taste. Nagsasadot si Mentor Bis. Good taste. Kumbaga sa good taste, sila Mentor Step, sila Mentor din. So, order yan ng manok na hindi naman, ewan ko mens kung sinasadya to nila Mentor Step, o order yan ng manok na madami. Kahit apat lang naman kami. Oo, 5. O order ng napakadami yan. Ngayon, mentors, may matitira doon. Yes, mens, may matitira doon. Yung matitira po doon, iuuwi po namin yon 4 days, tatagal yon. Kasi di ba malamig sa Baguio? So, hindi siya mapapanis. So, uuwi namin yun. Hindi na lang namin sinasabi kay mentor step. Pero sige, uwi na natin to. Kasi para at least may pangkain tayo. 'Di ba? So, thank you, Lord. And I'm so very grateful kay mentor step, mentor dance, and of course, kay mentor Ikay. Kasi sinatsaga nila kami sa Baguio. Na kumbaga, alam mo yun, wala namang nangyayari. Hindi, kumbaga, pag aakyat si mentor Ikay sa Baguio, maghahanap kami yan sa labas ng itotok talaga. Kasi nakakahiya kay Ikay. So, lalabas kami, hanap kami, mamumusakal kami. And ayun yung mga bagay na, kumbaga, before, um, mapapa-thank you Lord ka kasi that time, hindi tayo sumuko. Kumbaga nun before, yung mga pinagdadaanan na yun, ang mindset lang namin is, ngayon lang yan. Yun lang yung mindset namin. Lagi namin sinasabi, ngayon lang yan. Ngayon lang to, kami ni Mentor Geraldine, ngayon lang yan, ngayon lang to, ganun kami ng ganun. And that time, naranasan din namin na palipat-lipat na kami ng bahay kasi nga mentors, kumbaga, doon sa bahay na tinitira namin, tumataas yung bills. Tumataas yung bills namin. Parang nagwa 1K siya per month. So sabi namin, mag-move out. Pero it turns out, mentors, thank you Lord kasi ito yung naging training ground ko ng Baguio. And thank you din sa mga nakasama ko sa Baguio, sa kala Mentor Juliet, no, sa pag-welcome sa amin dyan sa Baguio. And of course, ito din nag-U-Belt activity after kung mag-Baguio uwi sa Pilipinas, nag-U-Belt naman po. Ito naman po yung naging activity natin. And ang dami ko mga trainings na inatinaan, may marami din mga picture, hindi ko na nalagay dito. Pero mentors, tinry ko po yung 30 days, puro lang training sa office. Kumbaga, pupunta lang ng office, magte-training, training. Ganun po yung ginagawa po namin. Para nag-U-Belt, ganyan, nagko-commute, nagbabas, 'di ba? Pero thank you Lord kasi ang mindset ng mga kabataan na nandito is ngayon lang 'yan. Parang napasa na sa atin yung mindset na lahat ng pinagdadaanan mo right now na hirap, it's a temporary. Temporary lang. So kaya kung ikaw right now nahihirapan ka, nauulanan ka, na babasa ka sa ulan, 'di ba? Madami kang dinadalang product, nabibigatan ka, ngayon lang 'yan. Hindi 'yan magtatagal. And darating yung time, masasabi mo na, Lord, this is what I prayed for, and Lord, buti na lang hindi ako sumuko. So, and ayan po, no? So, ito po yung mga small wins natin doing the I Am Worldwide, no? Alam nyo, mentors, ito yung pinakamasarap sa pakiramdam, no? Na parang makapag-give back ka sa parents mo.
So, yun naman ang goal natin lahat na parang make your mama proud kasi wala na tayong tatay. So, mama, so kumbaga yung mabili mo na bagong cellphone yung mama mo. And alam mo, ito no, March 4, 2022 that time. Ay, February 24 that time. Sabi niya, Kuya Jang, salamat sa binigay mong pambayad ng bayad, pang grocery, tuloy-tuloy mo lang yan. Proud kami sa'yo. Di ba, mentor? Ngayon lang yan. Kumbaga kapag nag-i-start ka, of course, hindi talaga sila maniniwala kasi wala ka pa naman napapakita na result. Pero darating yung time, mentor, sila na mismo yung magpupush sa'yo na ipagpatuloy mo yan. And March 4, 2022, Kuya Jang, salamat sa promise mo na grocery, ipagpatuloy mo yan. Alam niyo, mentors, nakakatuwa lang kasi yung mga bagay na before na hindi natin magawa sa parents natin, meron. Actually, before, ako naman, napapaisip na rin ako na gusto kong gantuin si mama, pero wala akong kakayanan. Pero dahil kay I Am Worldwide, na bigay yung fantasy natin na yun, na kumbaga, mabigyan si mama ng bagong cellphone, mabigyan ng pambayad ng bahay, mapag-grocery. And right now, nakakatuwa kasi nakakapagbigay na din tayo sa parents natin. And yung mabili mo yung cellphone na gusto mo, 'di ba? And of course, yung mapag-shopping mo yung sarili mo, 'di ba? Yung batang dating nagkakaroon ng sapatos kapag Pasko, mga bagong sapatos. Ngayon, pwede na tayong bumili, no? Kumbaga, pag nasira, kaya nang bumili. Before kasi, pag nasira, bili ka nung ano doon, yung pandikit. Ganun lang yung buhay natin, no? So, ngayon, pwede na tayong bumili, no? So, eto mens, no? 1 Corinthians 10:31, whatever you do, do it all for the glory of God. Okay, so ito po no, dahil hindi tayo sumuko sa journey natin na yon, no. Dati pangarap lang natin na makapasok sa top. So ito po MVP Top Aces, nakakapasok po tayo. So top 5, top 18, top 13, top 6, top 18 po tayo ng overall sa League of Champion. Nakakaitim po tayo ng incentive, top 2 po tayo sa Aces ng Eagles po, no? So ito po nakakatuwa lang dahil nakaya na natin makapasok sa top ng MVP, so mas tinaasan natin yung pangarap natin. Ginol natin na makapasok po sa buong I Am Worldwide. And it turns out, mentors, September, nag-top 5 po tayo. Thank you, Lord, kasi this is the first time na makapasok tayo sa top YEP ng I Am Worldwide. And dati pinapangarap lang natin to. And eto mens, noong October 2024, nag-top 1 po tayo sa buong I Am Worldwide. And thank you Lord kasi alam mo mens, dati, ang sabi ko lang, ang prayer ko lang mens, Lord, pasok mo lang ako sa top. Ikaw na bahala kung anong top. Kahit top 6, top 7, top 8, top 9, top 10. Pero one thing na natutunan ko, pag nag-pray ka kay Lord, taasan mo na. Kasi walang imposible. Kasi, mens, nung pinapangarap ko na makapasok lang sa top, mens, binigay sa atin top 1. Thank you, Lord. Kasi October 2024 and this November po is top 2 naman po tayo ng buong I Am Worldwide. And thank you, Lord, kasi isa to sa mga pinagpipray ko lang before na ngayon nangyayari na September, October, November, December, 'di ba? Consistent na tayo nagta-top tier sa buong I Am Worldwide. And this is all for Him. No, thank you Lord kasi wala talagang imposible. Kaya sa mga yep na kasama ko palagi, sa mga yep na nandito sa Team Eagles, thank you Lord kasi I know na next na kayo. And I know na etong top na to, it symbolizes na kayang-kaya din talaga natin. Kayang-kaya natin na mag-top yep, no? And eto mentors, no, nakakatuwa lang kasi eto po yung first training natin sa buong I Am Worldwide. So, grabe, no? Kumbaga, etong training na to, nagulat ako kasi yung nakalagay is Super Elite Executive and that time is December 9. December 9 po ito. Nakalagay Sapphire Elite Executive and that time hindi pa po ako Sapphire. Hindi pa po ako Sapphire that time. Tapos nagchat ako kay Mentor Step, tas kay Mentor Biset.
Sabi ko, "Te, papapalit ko pa ba? Te, papapalit ko pa ba?" Ganyan, ganyan. Mens, papalitan mo nga. Ganyan, ganyan. Ay, sige, Mens, wag na, Mens. Parang magiging ano ko yan, pressure ko yan. Ay, sige na nga, Mens, palitan mo na nga. Ay, sige, Mens, wag na nga. Okay lang yan. I-attract na lang natin. Kumbaga, sabi ng mentor ko, sige na, ilaban mo na lang yan. Kaya mo yan, ganyan, ganyan. Sabi niya sa akin, alamin, sabi ko na lang, sige, ilalaban niya lang, wag na itong palitan. And, Menso, tingnan mo, ito yung bagay na pinagpe-pray ko lang before, na parang mapapasabi ko, Lord, this is what I prayed for, na dati lang ako, na, kumbaga, dati lang akong nagaano, nakikinig sa mga training ng mga top earner. And dumating na tayo sa point na tayo na mismo yung nagtitraining sa buong I Am Worldwide. Thank you, Lord. Kasi that time, naalala ko, nung first time mag-training ni Mentor Biset sa I Am Worldwide, ako po yung host. And then sabi ko, next na ako. Ako na yung next. And mens, December 9 po, naging trainer na tayo ni I Am Worldwide. Diba? Thank you, Lord. And eto po, no, pakita ko lang po sa inyo yung mga sample income na um, from the past 4 months, no? So, nung September po, kumita po tayo ng 40,200 nung September po ito. So, nakakatuwa lang kasi kumbaga kung wala ako sa I Am Worldwide, hindi to imposible. No, hindi siya imposible. Pero dahil may I Am Worldwide tayo, posible na siya. So, September, kumita tayo ng 40,000. Nung October po, kumita po tayo ng 47,500. So, October po ito. So, after natin kumita ng 40,000, 47,500. And thank you, Lord. May one time, nagtatanong sa atin, bakit si I Am Worldwide? Kasi mentors, lahat ng mga imposible mangyari sa akin sa labas, dito sa I Am Worldwide, posible. No? And noong November po, kumita naman tayo ng 54,800 naman po. No? So thank you Lord kasi lumalaki unti-unti, and then nakakatuwa lang kasi this December, grabe lang no, sa isang 18 years old, grabe, 275,000 sa isang 18 years old. Grabe si Lord. Kasi dito ako nabaliw mentors. Bakit? Kasi alam mo, grabe si Lord. Yes, grabe si Lord, mens. Na parang kung sa labas to, hindi ko to makukuha. Kung wala ako sa I Am Worldwide, hindi to siya possible. Pero dahil nandito na tayo sa I Am Worldwide, alam mo 'yon? Parang thank you Lord. Mapapa-thank you Lord ka kasi ito yun eh. Ito yung future eh. Ito yung parang nakikita ko lang sa mentor ko before eh. Ito yung parang nakikita ko lang kala mentor Bise, kala mentor Step, mentor Dance, kala mentor Ikay, 'di ba? Pero right now, isa na din sa nangyari din sa atin dito sa business natin, 'di ba? So, thank you Lord kasi yeah, naging posible dahil dito sa I Am Worldwide. So ito po yung Team Relentless USA. Ito po yung kumbaga, ito po yung mga sinasabi ko sa inyo mga part-timer pero grabe. 'Di ba? Grabe humataw. Kumbaga part-time pero hataw full-time. Okay? 'Di ba? Parang part-time pero hataw full-time. Ito po sila, no? Ito po yung mga Team Relentless. Ito po yung nandito sa Pilipinas. And ito po, no, law of attraction. Kumbaga before, ako nagkaroon ng kasahaping ang team worthy that time and sumama, of course, pag may mga kasahaping, sumama ka. Kasi mentors, ang law of attraction, grabe to. Senator Ikay, kay Mentor Ikay ko to natutunan, kung ano yung sinasabi mo palagi, kung ano yung binabato mo sa universe, ayun yung makukuha mo. Pag natutunan mo yung law of attraction, para kang magnet. Grabe to. Nung in-explain to sa akin ni Ap Ikay, in-explain sa amin to ni Ap Ikay, grabe, parang naging magnet talaga lahat. Mentors, grabe. Grabe yung nangyari. Pumasok sa loob ng bahay ni Ap Ikay na mover, pagkalabas nag-mover. Ay na hindi mover, pumasok sa loob ni Ap Ikay, pagkalabas nag-mover. Grabe, no? It's a law of attraction na kumbaga, sama ka. Pag kumbaga, may mga gantong gathering yung team mo, sumama ka. No? So, sabi sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ito po yung last lagi ng prayer ko.
Pag nagpe-pray ako ng mga gusto kong makuha, pag nagpe-pray ako ng mga gusto kong makuha sa I Am Worldwide, um, grabe, eto yung dulo ng prayer ko. Tapos, after ng whatever you ask in prayer, believe that you have received and it will be yours. Tapos, sasabihin ko yung achievements ko na yun na may pangalan ko na. No? So, eto yung mga commute days natin. Ang mindset, ngayon lang to. Sabi ko nga, mentors, no? Lahat ng pinagdadaanan mo right now, pasasalamatan mo. Oo, pasasalamatan mo yan kasi hindi ka sumuko. Kumbaga, nauunanan ka right now, parang dumating na ako sa appointments na parang, of course, hindi naman mawawala. Parang, feeling mo wala namang nangyayari. Feeling mo, parang, di naman para sa akin to. Kasi parang, ang tagal ko na sa IAM, wala namang nangyayari. Wala namang growth ako nakikita. Parang, lagi na lang ba akong, ah, nakikinig, lagi na lang ba akong pumapalakpak. Parang magaganon ka, mens. Parang, Lord, para sa akin pa ba to? Parang mapapaganon ka. And that time, gusto na din naman natin, dumating na din naman tayo sa point na nako-question na tayo ng parents natin na sinasabi, why not mag-aral ka na lang ulit? Why not, wag ka na magganyan? Ay, napapagod ka lang dyan. Kumbaga, okay ka naman dito, nakakakain ka naman ng 3 times a day, bakit mo pinili yan, ganyan. Pero, meron kaming scenario ni Mentor Geraldine na parang, naglalakad kami pauwi ng bahay that time. Ay, hindi. Naghahanap kami ng bahay na malilipatan. And that time, gabing-gabi na po nun, mentors. Alam mo yung tipong, wala, masaya lang kami. Kasi wala kaming kain eh. Wala kaming kain, naglalakad kami doon sa Session Road. Tapos, parang, yung pinagdadaanan namin, ginagawa namin siyang biro na parang, inaano namin sa ngayon lang to. Tapos tumatawa kami, ngayon lang to. Yung parang binibiro namin. Pero mens, hindi na kaya ng emotion ko. Umiyak na ako. Kasi nga, hindi ko na alam yung nangyayari, mens. Hindi ko na alam kung saan na to papunta. Hindi ko na alam kung ano na ba nangyayari. Sobrang gulo na. Pero, alam mo, mas lalo mong ilapit yung sarili mo kay Lord once na nahihirapan ka. Mas lalo mo siyang i-glorify, mas lalo kang manalig sa kanya, mas lalo mo siyang kausapin, mas lalo kang mag-seek sa kanya kasi si Lord, grabe, iba manggulat ang Lord. Iba yung kumbaga, ibang iba. Iba si Lord. Sobrang iba si Lord. Pag kunyari, hirap ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo, kausapin mo si Lord. Mag-ask ka sa kanya ng guidance, mag-ask ka sa kanya ng wisdom, kasi walang ibang makakatulong sa'yo, kundi si Lord. Kapag nahihirapan ka, huwag kang kumapit sa tao, kumapit ka kay Lord. Kasi si Lord yung tutulong sa'yo. Kaya pag may mga pinagdadaanan kay life, mas ilapit mo yung sarili mo kay Lord. Huwag mong ilapit, huwag kang kumapit sa tao, mas kumapit ka kay Lord. Kasi si Lord, pag sobrang babang-baba ka na, wala na siyang choice. Wala nang choice si Lord kundi itaas ka. Kaya, kung nahihirapan ka right now, kumapit ka. Kasi malapit na ibigay ni Lord yung breakthrough mo. Malapit na ibigay yung pinapangarap mo lang. And, grabe lang kasi, itong mga bagay na to, kung sumuko tayo, hindi siya magiging posible sa atin. So, ang mindset namin, ngayon lang to, mm, ngayon lang yan, darating yung time hindi na tayo mahirapan, darating yung time, kumbaga magiging kwento na lang to lahat. So, at the age of 17 years old po, nakuha natin yung first car natin doing this business. So, ito po si Matthew. So, ito po yung bunga ng, kumbaga ng pag-aantay natin sa perfect timing ni Lord. So, ito po si Matthew, ang first car po natin. So, kung bakit po Matthew ang pinangalan ko sa kanya kasi with God all things are possible. Wala pong imposible kay Lord. First car natin, 17 years old. Thank you, Lord. Um, Malapit na tumasundan. Thank you, Lord. And ito po si Matthew. 8 months na po yan si Matthew. Um, Thank you, Lord, kasi nasa-survive natin. Nasa-survive natin. Naalala ko si Ap Ikay. Pumasok lang naman ako sa bahay ni Ap Ikay. Narinig niyo ba ako, mentors?
Um, Kumbaga, pumasok ako sa bahay na naman ni Apikay. Alam mo, sabi ko, ah, tapos pinag-usapan na namin yung ano doon, mga attraction. Ay, nako, ay isa lang ang pinakatumatak sa akin doon. Ang sinabi ni Apikay, yung result na yan, yung responsibility, hindi yan burden. Huwag mo siya tignan as burden. Kasi matagal mo nang pinagpiprayan. Kaya, etong first car na to, nilaban po natin to, ginapang natin, and thank you Lord kasi 8 months na po siya ngayon. And we praying na masundan na. Thank you Lord. And of course, dahil po naglabas tayo ng first car, meron na din po tayong ah car achiever under our team. Ito po, no, part-time po ito pero isa din po ito sa hataw full-time na kung saan um, siya po, sobrang lupit na itong tao na to kahit sobrang busy nagagawa niya yung negosyo. Ito po, no, share ko lang yung journey ng hitting natin sa Sapphire. Grabe to, mens. This December 1 to December 26, ang RQB po natin is 400 sa left and sa right, sobra-sobra, 11,400 po sa right. And, alam mo yun, nag-message si Apikay para sabi niya sa akin, Sapphire is waving, gano'n. Sabi ko pa kay Api, kay Ap, naiiyak na ako kasi nga nilalaban ko, pinupush ko ilaban. Eh, di ba that time, mas parang nung Pasko, wala na, hindi ako, parang nag-enjoy naman ako, pero lagi na sa utak ko, ano, kailangan mag-Sapphire. Wait lang, Sapphire ko, paano to? Paano ba tong Sapphire na? Paano mo ba tatapusin tong Sapphire na doon? Pero, alam niyo yun, after, no, journey hitting Sapphire, so, parang 4 days na lang, ay hindi, 5 days na lang, mens, matatapos na. Parang ka- almost kailangan pa natin ng ano, ng sobrang laki RQB, parang 666, parang tumatak na lang sa akin yung ano, yung sinabi nila Upgene nung ano na parang yung RQB na kailangan nila, grabe, dumoble pa yung pati yung apigay, umiisip ko. Sabi ko, hindi, kayang-kaya ni Lord, ilalaban niya ni Lord, ganyan-ganyan. So, ito po, no, parang 5 days na to. And then that time, walang imposible sa Diyos. Lagi mong tandaan, walang imposible kay Lord. Okay? That time, nung nag-hit po tayo ng Sapphire, okay? Nung nag-hit po tayo ng Sapphire that time, eto po siya. December 27 po, is pupunta po ako ng Pangasinan. Yes po, pupunta po ako ng Pangasinan kasi po may talk po yung leader ko po doon sa Pangasinan. And guess, hindi ako natulog. Kasi may December 27, sabi niya, call me daw. Nakikita niyo dyan, man. December 27, 3:51 a.m., call me. So, tinawagan ko siya. Tinawagan ko siya, mentors. Nung tinawagan ko siya, and the time, last day ng promo. Last day ng promo that time. E di kinausap ko siya, tita, ganyan, ganyan. Sabi niya, join mo, parang sabi niya noon, ano yung mga package? Sige nga, ano yung may mga package na may ano, ano yung may mga package na may mga promo nga daw. Mens, hindi ko na binanggit ang gold, hindi ko na din binanggit ang platinum. Ang binanggit ko na lang sa kanya is jade package. Sabi ko sa kanya, tita, ito ang pinakamagandang package. Taga-Alaska to, mens. Sabi ko, tita, ito ang pinakamagandang package. Isipin mo, mentors, 3 a.m., 5:36 a.m., gising pa ako, 5:52, 6:32, 6:45, 7 a.m., mens tuloy-tuloy, pabagyo na kami. Pabagyo. Papangasinan na kami that time. And ang biyahe namin is 6 a.m. po ang biyahe namin. Ano. So it literally, kumbaga, nagtutok pa din ako. Hindi na ako natulog. Hindi na ako natulog. Kasi sabi ko, magjijito, ibibigay na to ni Lord. Sabi ko, tatapusin na neto ni Lord yung supper ko. And then that time, kinol ko siya ng kinol. And to cut the long story short, habang nagtutok ako sa Pangasinan, nag-send na po ng pera. 2 p.m. po dito sa Pilipinas yun. Ang sinend niyang pera, ayun naman, so nakita niyo dyan. Parang 3,000,
$1,569 or 199,240 yung sinabi niya nga dito. And grabe si Lord kasi alam mo, pag si Lord ang kumilos, walang imposible. Pag si Lord ang gumawa, walang imposible. Pag will na ng Lord, walang imposible. Maniwala ka sa akin, mentors. Pag gustong gusto ng mangyari ni Lord, it make happen. Pag oras mo na, pag para sa'yo na. Kaya that time, mentors, hindi ako natulog kasi, natulog ako sa biyahe and 20 minutes update. 20 minutes, okay, tita, kamusta na po? Tita, ganito. And I just want to thank Mentor Jeremiah and Mentor Bisette kasi that time, nung nasa Pangasinan ako, sila yung nag-asikaso. Grabe yung mentor ko, no? From Bulacan, nagpunta ng Western, nagpunta ng office. Di ba? Grabe yung mentor ko. Sobrang thank you sa mga mentor ko kasi after nun, mens parang, nagpadala ng pera. Eh di, ano kami, ganyan-ganyan. Sige, sige. O sige, punta sila sa Western, punta sila ng office, then tapos, pagka-uwi po, nagsanggupsal kami nila mentor pad. Natapos na po yung RQB po natin. Sobra-sobra pa po. Thank you, Lord. Kasi, alam mo, mentors, Um, grabe, ilang beses ko tong dineclare. Etong poster na yan, means hindi pa yan sa I Am Word. Baka sabihin, bakit sa'yo ang bilis? Hindi. Matagal na po yan. Inedit ko po yan sa Canva. Nandun lang sa Canva yan. Sobrang tagal na itong edit na to. So, magagamit ko din pala. Na-post ko naman na to. So, natapos po ang supper po natin. December 27, tapos na po ang supper po natin. Isang araw, tinapos ni Lord yung mga kulang na RQB. Na parang, grabe si Lord, no? Lagi ko sinasabi, this is the, parang ito yung bagay na hindi mo masasabing ikaw. Hindi mo masasabing ikaw yung gumawa. Hindi mo masasabi na magaling ka. Dito mo masasabi na kaya ni Lord tapusin yung kumbaga yung kailangan mo na RQB. Dito mo masasabi yung power ni Lord sa buhay mo. Dito mo masasabi na walang imposible kay Lord. Hindi hindi ako. God did it. Si Lord ang may gawa. Ito menso, nagulat na lang ako dito parang wow, Lord, tumawag lang to. Nag-Jade. Anong nangyari? And yes po, Super Elite Executive na po tayo at the age of 18 years old. No? Magagawa ko na yung timeline. Ano ko lang yun nakikita ko lang sa mga mentor yun 17 years old, naging car achiever po tayo. 18 years old, nag-Super Elite Executive po tayo. Ano na next? Abangan na lang natin yung mga next, no? So, thank you, Lord. And officially, sa Par Elite Executive na po tayo. Nag-reflect na po yan sa account po natin, no? And, of course, eto po, gusto ko din magpasalamat sa mga leader ko na to. So, kay Mentor Cheryl Chupka, founder of Team Triple C, one of the Sapphire Elite na din po ng company, and founder of Team Vision Vibes, Mentor Anna Jenny Ludwig. So, meron na po tayong dalawang Sapphire Elite under ng organization, and ito pong mga to, grabe to. Mentors, may pasabog to. And of course, etong mga to, grabe itong humataw tong mga to. Grabe, parang araw-araw may pay-in. Grabe. So, thank you, Lord. And of course, may sarili na din po silang team. Thank you, Lord, kasi sila po mismo, kumbaga, nagkakaroon na sila ng mga meeting, ng mga gathering, 'di ba? And yung, kumbaga, mayroon na silang mga leader sa ibang bansa, may leader sa ganito, sa Korea, sa US, dinodominate nila yung US. And thank you, Lord, kasi grabe yung growth din nila, no, as a mentor. So, madami na din silang kinaguide sa team nila. And thank you, Lord. Ito po, no, ito lang naman, always talk every day, hataw no pressure. Hataw no pressure. Parang kumbaga, kapag ano lang, smooth lang, pag hataw ka, smooth lang, pero yung pressure, hindi mo dinadama, parang nasa loob lang siya, pero hindi mo sinasama dun sa hataw mo. Parang hataw lang, kausap ka ng tao, yung parang like a normal. Kasi pag pressure tayo dun sa ginagawa natin, parang ang mindset natin, kailangan lang natin yun kasi may hinihit tayo.
Pero kapag hindi ka pressure, smooth mo gagawin yung negosyo. Always connect to your mentor. Your mentor is always your ally. Okay? Mentors, tandaan mo palagi, yung mentor mo, connect ka sa kanila. Alam mo, I'm very grateful kala Mentor Pat and Grace kasi pinag-uusapan namin to. Nandun pala kami kala Mentor Joyce. Ganyan. Tapos kinasafar ko, ganun, ganun. And sila, Mentor Pat, yung parang after nung mahit yung sapar, nagsanggipsal kami, nag-celebrate kami. And thank you, Lord, kasi may mga mentors ako. Ang dami kong mentors. Thank you, Lord. I am so grateful kasi ang dami kong mentor. Mentor Bisette, Mentor Jeremiah, Mentor Steph, Mentor Dance, Mentor Pat, Mentor Grace, Mentor Joyce, Mentor E. Ang dami kong mentor. No? Oo nga. So, thank you, Lord. I'm so grateful kasi ang dami kong mentor. 'Di ba? So, kumbaga, tandaan mo palagi, connect ka palagi sa mentor mo kasi kakampi mo yung mentor mo. Okay? Kumbaga, yung mentor mo, meron kayong magiging misunderstanding yan pero it's normal. No? Pero tandaan mo, mananaig pa din, mas masarap humataw kapag kasama mo ang mentor mo. At the same time, ang tawag dito, nasa circle kayo ng mentor mo, parang, mens, ganito na ako. Mens, may ganito. Mens, ganyan. So, sila Mentor Biset, I mean, halos magkakapalit na kami ng mukha nila Mentor Biset. Parang napapagkamalan ng anak. Anak daw. Anak daw ka na Mentor Biset. Kasi nga mukha na kaming mga tawag dito, always na kaming magkasama. Oo, always na kaming magkasama nila Mentor Biset. And always connect to God. He is our provider. Tandaan mo palagi, always mag-connect kay Lord. Okay? Kapag may mga plano ka, connect mo yan kay Lord. Kausapin mo si Lord kasi siya ang magpro-provide. Tandaan mo, mentors, mas malaki ang provider mo. Okay? Kesa, tandaan mo, ikaw anak ka ni Lord, siya ang provider mo, walang imposible. Wala siyang hindi kayang ibigay sa'yo. So, gusto ko rin magpasalamat sa mga nakasama ko, sa mga crying buddy ko. Na parang pag pressure kami, sabay-sabay kami umiyak tatlo. Mentor Hanulet and Mentor Gabriel. Diba? So, thank you. Kasi, isa din sila, malaking part din sila dito sa pag-hit ko ng Sapphire. And, eto mentors, iwan ko lang po sa inyo to, mentors. Dream big, but if you believe in God, dream bigger. Kung ikaw, mangarap ka ng malaki, pero pag naniniwala ka kay Lord, mas mangarap ka ng malaki. Lakihan mo pa yung pangarap mo. Kasi tandaan mo, nothing is impossible with God. So, ayun lang po, mentors, and to God be all the glory. I hope po na-inspire ko po kayo. I am Jana Sikiel Tongko, and I am Worldwide. Una sa lahat, congratulations on your achievement, Car Achiever, Sapphire. My question is, Mens, what is next? Yan, no? Pero nakakatawa si Mentor John Ezekiel, no? Lahat ng sasabihin mo dyan talagang i-hit niya. Kaya, very exciting. And siguro, aside sa what is next, Mens, ano yung feeling na ngayon, yung mga dati mong tina-target na, let's say, it took time to hit, pero ngayon, nasa iyo na. Ano yung pakiramdam mo right now? And what's next? Thank you, Mens. Ayan. So, thank you so much, Ikay, no, sa magandang question. Ako, mens, alam mo yung, kumbaga, yung mga before na pinagpe-pray lang natin, yung baga kasi, alam mo, dumating na ako sa point na parang, di ba si Ikay pag umakit yan ng bagyo, nagpapadeclare talaga yan. Magde-declare ka talaga na magde-declare. Dumating na kami sa point na parang, alayo ko na mag-declare. Parang, nakakaya na kay Ikay, parang lahat na lang nila-declare, hindi na lang nangyayari. Pero, di ba nga sabi nga, kahit hindi one ma-hit, parang you can try naman ulit. So kaya parang nag-aano tayo ulit, nagde-declare tayo na nagde-declare, and alam nyo men, sobrang sarap sa pakiramdam na parang yung dati na pinagpe-pray mo lang, yung dati na kasi pag alam mo na hit mo na yung mga bagay na yon, magbabalik sa yung mga dati ng pinagdadaanan mo, yung mga alam mo yon, yung mga hirap na pinagdaanan mo nun before, and magpapasalamat ka sa sarili mo kasi hindi ka sumuko. Magpapasalamat ka sa sarili mo kasi hindi mo sinukuan yung pangarap mo na yon. Yung parang hindi mo sinukuan na i-hit
yung pangarap na yun. Kasi merong mga tao, di ba, pag hindi na na-hit, hindi na uulit eh, hindi na magta-try ulit eh. Pero magpapasalamat ka kasi nag-try ka ulit. Nag-try ka na nag-try ulit. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord and of course, nagpapasalamat ako kay self kasi, di ba, kasi hindi siya sumuko, di ba? And mas kumapit pa lalo, di ba? So, thank you, Lord. And what's next? So, ayun, mentors. Ano, ang next natin is maglalabas tayo ng sports car. Thank you, Lord. This, ay hindi tayo aalis ng 8 nang hindi tayo mag sports car. Thank you, Lord. Ay, grabe naman yan. Ito na, recorded ang declaration ni Mentor John Ezekiel. Kapag nailabas mo na yung sports car moments, ito na ipa-play mo na video, no? Grabe. Dati, dineclare ko lang ngayon. Totoo na. Wow! Congratulations, Mentor John. Baka may gusto kayong itanong, Mentor Geraldine, nandyan ka ba? Yan, grabe, no? Very, very exciting. Mens. May questions ba kayo, guys, kay Mentor Jang? Baka may tanong pa kayo, ah. Yan. Siguro kung walang tanong, last na siguro to, Mens. Congratulations. DR mo ba yung bago mong pay-in? Yes po. Bagong, ano siya, as in, nag-inquire lang siya the very last day ng promo? As in, pagka-inquire niya, nagbayad siya agad? Opo. I mean, ganito siya. Parang, ano siya, negative, ano siya, parang, nega-nega siya. Parang, kumbaga sa mga post ko, nega-nega siya. Parang, nagko-comment siya, ganyan, nagagalit siya, ganyan, keme. Tapos, that time, nagulat ako, sabi niya sa akin, nag-comment siya sa post ko, last day ng promo yun, tapos nag-picture kami, friend ko na siya before, tapos nag-picture kami nun. Nag-picture ako sa office that time, kumuha ako ng product, nag-claim ako ng product that time, and nakalagay doon last day of promo. Tapos nag-comment siya doon na parang, ako, parang message mo ko, send mo ko, ganon. Tapos, nung sinabi niya na send mo ko, piniem ko na siya agad, mens. Piniem ko, hindi ko siya piniem, tumawag siya directly sa akin. And that time, nasa labas ako nun, ano ako nun, parang kumain ako sa labas. Tapos sinagot ko siya. Tapos, ayun na, mens, nagtanong na siya. Tapos, the same day, nag-send na siya ng pera. Kinab. Talaga? Bali, nag-ano lang siya, nag-inquire lang siya sa'yo, tapos, friend mo na siya sa Facebook, tapos nag-inquire siya, then after that, Oo, humabol. ano siya tawag dito? Before, ano siya, nag-ano na siya sa, ano ko, sa mga post ko, sa groups ko, nag-ano na yon. Pero nag-nega-nega na. Parang, kumbaga, ano kasi siya parang gusto niya COD. COD, Jade Package, doon sa Alaska. So, paano magagawa yun? Parang pinaasa niya na ako, mag-mover na ako sa iyo kasi sabi niya, kaya niya mag-Jade. Pero daw COD. COD daw. So, hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. Tapos parang hinayaan ko na siya, hindi ko na siya nire-replyan kasi parang meron na siyang ginagawang, ano, business din. Kasi ano siya negosyante siya doon sa Alaska. So, yung mga business niya doon, ang dami niyang pinasok na business. Parang ganyan-ganyan. Hindi ko na siya in-entertain kasi parang feeling ko kasi, wala naman na to. Hindi naman na ano. Hindi na parang matagal-tagal na di ko siya inano, parang isang taon na hindi ko na siya inano. Kasi nga parang wala na to, hindi na to magaan. Tapos it turns out ayun, siya pala yung magje-jade up. Siya pala ang tatapos ng sapphire. Wow, galing naman. Pinadala talaga ni Lord yan eh. Ano yan, God sent at the perfect time, 'di ba? May question daw si Mentor Mao. Mentor Mao. Amazing morning, Team Eagles. Thank you so much, Mentor Ezekiel. We're so inspired of you. Despite the fact na 18 years old ka lang, no? Grabe. Normally kasi, for 18 years old, ang network niyan is mga students or mga bata. So, pwede niyo po ba kami bigyan ng tips about what exactly or what exact prospecting ways do you do right now to get those international network? Thank you. Okay, thank you so much, Mentor Mau. And ako po, mentors, actually, ako po, hindi po ako nag-ads right now. Wala po akong ads. So, nakapatay po yung ads ko. Kasi parang, um, hindi na siya, ano sa akin, hindi na siya effective ang ads sa akin. So, ako, mens, nagsisipag ako sa groups. Sa groups ko talaga. May sarili po akong groups na parang, ang pinupost ko lang doon, puro barley, barley. Pang barley lang talaga siya, mens.
And then, nagpo-post ako ng mga pictures ko doon, ng mga videos ko doon. And I recommend mentors na pag magpo-post ka ng picture, gawan mo ng sariling caption. Tapos, wag ka magka-copy ng photo ng iba. Parang kung kaya mo na i-edit pa, i-edit mo. Bakit? Kasi mens, para at least ikaw yung original post. So, kaya ang ginagawa ko, mentors, kunyari may nakita akong post, i-edit ko lang siya. Kahit lalagyan ko lang siya ng maliit na border sa ano, para at least ako pa rin yung original post. Tapos hahanap ako ng caption. I mean, gagawa ako ng sarili kong caption. And mas better if maikli lang. Kasi parang, alam mo yung parang ano siya, mens, parang siyang magiging mukhang page, magmumukha siyang page na parang order, ganito, may mga nag-order, may mga benefits ng barley, ganun. Kasi tas i-share ko po siya sa mga groups. Nasa groups na siya, tapos sinishare ko pa siya sa mga groups. Tapos binobomba ko po yun, mens. Paano binobomba? Sinishare ko po siya ng sinishare sa mga groups. Araw-araw po yun. Parang every 3 hours, nag-share ako ng nag-share sa mga groups. Kasi almost lahat po ng mga executive ko is international po sila. And mostly US. So kaya ang nangyayari, meron yung isa sa California, yung isa sa Alaska, yung isa sa Virginia. So kaya ano tawag dito, mens, parang doon ko sila nakuha. Hindi sila sa ads nakuha, mens. Sa groups lang talaga. So may nakukuha talaga sa groups, basta sipagan lang talaga. And araw-arawin lang talaga, mens. Parang yung groups naman, binibuild siya, pero once na na-build na siya, mens, hindi mo na kailangan mag-ads. Kasi may mga tao na sila mismo lalapit at mag-i-inquire dun sa'yo. So, ganun siya, mens. Wow, thank you so much, Mentor Jan, sa napakagandang tip. Last question from Mentor Michael Maglinaw. Mens, congrats sa very inspiring journey. Mens, how do you handle leaders na kung saan ikaw ang mas younger sa kanila? Thank you, Mens. Ako, mens, as the way mag-handle ng grupo mentors, I'm very grateful kasi yung mga leader ko po is open po sila. Kumbaga open po sila na kumbaga nag-help kasi sa team po is unity talaga kami na parang mens, ano yung kailangan mo ganito, pag may kailangan sila mens, reach out lang sila sa akin. And I'm also grateful kasi nandiyan din sila Mentor Biset na parang napapagtanungan din nila sila Mentor Steppy, Mentor Ikay. So kumbaga mentors, pag kunyari lang may mga kailangan sila, may mga needs silang information, sinesend ko lang din sa kanila. Tapos kumbaga pag may mga questions sila about sa mga gadgets, of course, mas techy tayo doon. So tayo yung parang nagiging ano, kumbaga guide nila doon sa mga gadget na yan. Tapos yung pagpasa ng income nila. And of course, nag-uusap-usap din kami mentors. Parang mas ginagawa natin silang family na parang tuwing Pasko, 'di ba? Nag-uusap, New Year, nagko-call, 'di ba? Parang ano siya, mens, parang it's family. Parang it turned out from business partner, naging family siya, mentor. So, ganun siya. Parang, ano siya, mens, parang, ano kasi sila, mens, tawag dito, kumbaga, ano sila, parang open sila na parang, kunyari, pag nagtanong sila ng ganito, mens, tama ba to? Tama ba yan? Pag sinabi mong hindi, dun sila, makikinig sila. Yun naman yung maganda sa leader natin. Kasi, ano sila, open sila sa lahat. So, kaya, pag may mga ganun, ayun, nagtutulungan mens. Parang mas ano ko yung sarili ko na parang tutulungan talaga sila. Na parang pag may mga mentoring, gathering, pinapapasok ko din sila. So, yun lang, mens.